Ang linguistika ay ang sistematikong pag-aaral ng istruktura at ebolusyon ng wika ng tao, at ito ay naaangkop sa bawat aspeto ng pagpupunyagi. Ang disiplina ng linguistika ay nakatuon sa mga teorya ng istruktura ng wika, variasyon at paggamit, at ang paglalarawan at dokumentasyon na implikasyon ng mga teorya ng wika para sa pag-unawa sa isip at utak, kultura ng tao, panlipunang pag-uugali at pag-aaral at pagtuturo ng wika. Nagmula sa salitang Latin na lingua na ang ibig sabihin ay lingwahe sa Tagalog. Noong ika-20 siglo, ito ay lumawak kasama ng pag-aaral ng mga sulating pangwika. Ang paggamit ng wika ay unang sistematikong naidokumento sa Mesopotamia. Ang mga Griego ay bumuo ng isang alpabeto gamit ang mga simbolo mula sa mga Phoenician, pagdaragdag ng mga palatandaan para sa mga patinig at para sa kadaragdagang mga katinig na angkop sa kanilang idioma. Mayroong 3 sangay ng linguistika: tunog, istruktura, at kahulugan. Pangalawang sangay naman, ang istruktura. Dito naman nakapaloob ang morpolohiya at syntax. Ito ang pag-aaral ng panloob na istruktura ng mga salita at pangungusap. Pangatlo at panghuling sangay naman ay ang kahulugan. Dito nakapaloob ang semantika at pragmatika. Ito ang pag-aaral ng kahulugan sa likod ng mga salita at kombinasyon ng mga salita. Mga sangay ng linguistika. Ponetiko. Ito ay ang pag-aaral ng mga tunog at pagkakabigkas ng salita. Pinag-aaralan dito kung paano nabubuo ang pinakamaliit na unit ng tunog o mga ponema. Ponolohiya. Ito ay ang pag-aaral ng mga tunog o ponema ng isang wika. Ito ay ang pagkukumpara ng mga tunog ng iba pang wika at ang sistema ng paggamit ng mga tunog upang makabuo ng unit ng tunog na may kahulugan. Morpolohiya. Pinag-aaralan nito ang sistema ng pagsasalansan ng mga morpema upang makabuo ng mga salita na may simple o komplikadong kahulugan. Ang mga morpema ay maaaring mga buong salita, panlapi, artikulo, o metalinguistic na unit ng kahulugan tulad ng intonasyon at diin. Syntax. Ito ay ang pag-aaral ng istruktura ng pangungusap katulad ng gramatika. Semantika. Ito ay ang pag-aaral ng mga kahulugan na tumutukoy sa mga salitang kahulugan sa kaugnayan sa pagitan ng mga tagapagpabatid at tagapagkahulugan. Pragmatics. Ito ay ang pag-aaral ng mga paraan kung paano nakapag-aambag ang konteksto sa pagbibigay ng kahulugan sa wika o salita. Ferdinand de Saussure, itinuring na isa sa mga ama ng parehong linguistika at semiology na filosopikal na pag-aaral ng interpretasyon ng mga palatandaan at simbolo. Ipinakilala ni Saussure ang ideya na ang bawat salita ay isang linguistic sign na binubuo ng 2 bahagi, signifier o ang phonetic form ng isang salita. Pangalawa naman ay si Roman Jakobson, isang linguist at literary theorist na ipinanganak sa Russia na si Roman Jakobson ay may maraming maimpluwensyang ideya tungkol sa wika. Higit sa lahat, binago niya ang paraan ng pag-aaral ng mga iskoral ng phonology, ang sound structure ng wika. Sa partikular, minungkahi niya ang ideya sa mga natatanging tampok na nagmungkahi na ang lahat ng mga tunog ng pagsasalita ay minarkahan ng mga binary contrast na maaaring ilarawan at ibilang. Pangalawa si Porges, isa sa pinakamahalagang nakapag-ambag sa pragmatics na ang pag-aaral kung paano nakatulong ang konteksto sa kahulugan. Ang kanyang pinakilalang ideya ay ang prinsipyo ng kooperatiba na pinaghiwalay-hiwalay kung paano kumilos ang mga tao sa pag-uusap upang pagganahin ang epekto ng komunikasyon. Noam Chomsky, siya ay pinakatanyag sa kanyang ideya ng universal na gramatika, na nagmungkahi na ang lahat ng mga wika ay may parehong pinagbabatayan na istruktura at gumagamit lamang ng iba't ibang mga salita at tunog sa ibabaw. Ang mga tao, ayon kay Chomsky, ay biologically na nilagyan ng isang language acquisition device na nagbibigay sa atin ng likas na kakayahang matuto ng wika.